Isang magandang gabi sa iyo at sa mga bumubuo ng Papa Dudut Stories. Bagamat karamihan sa inyong mga letter senders ay kwento ng pag-ibig ang kadalasang ipinapadala sa inyo, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kakaiba at tiyak na marami sa inyo ang kikilabutan dahil naglalaman po ito ng mga nakakakilabot na mga eksena na hindi mo akalain na mangyayari pala sa totoong buhay. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalang Elena, 26 years old. Kung i-describe ko ang ugali ko, ako ang tipo ng babae na matapang, malakas ang loob at mapag-obserba. Kailanman ay hindi po ako natakot noon sa mga multo at mas lalong hindi ako nasisindak sa mga nakakatakot na palabas sa TV man o sa sine. Kahit na marami pa ngang nagsasabi na may nakatira raw na maligno o white lady sa bahay namin ay dead malamang ako. Hindi kasi ako naniniwala sa kababalaghan at para sa akin ay lahat ng misteryo ay may kasagutan. Mahirap nga lang hanapin. Papa Dudut, bukod sa pagiging matapang at malakas ang loob ay easy-go-lucky naman akong babae at may pagka-liberated. In other words ay pasaway ako. Madalas nga akong pagalitan ng inay ko dahil madalas akong mabarkada sa mga pasaway na kabataan noon sa aming lugar dito sa amin sa Tondo. Doon ko nakilala sina Jong at Ricky, hindi nila tunay na pangalan. Inaamin ko, Papa Dudut, na hindi magandang ehemplo sila Jong at Ricky dahil kilala sila sa pagiging hold-upper or snatcher na bataan ng mga tiwaling pulis sa lugar namin. Pero nang mga panahong yon ay wala akong pakialam sa masamang reputasyon nila. Sa katunayan pa nga ay naging boyfriend ko pa si Jong at naging masaya naman ako sa piling niya, although inaamin ko na napasama din ako sa mga masasamang gawain nilang magbabarkada. Pero isang gabi, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap na siyang magpapagulo ng aking buhay. Madilim noon ang paligid at ako lamang ang mag-isang naglalakad noon sa kalye nang may matanaw akong isang lalaking naglalakad din sa hindi kalayuan. Nasinundan ang dalawang lalaki na nakilala kong sina Ricky at Jong, ang boyfriend ko noon. Nang makalapit sila sa lalaki ay agad nilang tinutukan ng patalim sa tagiliran. Hold up ito pare, amin na yung bag mo. Nakikita mo itong balisong ko? Hindi ako mangingiming isaksak ito sa'yo. Ibigay mo na ang gusto namin. Demand ni Jong sa lalaki. Ano ba? Huwag niyong kunin tong bag ko. Palag ng lalaki habang nakikipag-agawan sa kanyang bag. Ricky, yung cellphone at wallet niya kunin mo. Narinig kong utos ni Jong sa kasama. Agad namang sumunod si Ricky at kinapkapan ang lalaking pumapalag. Ano ba? Lumayo nga kayo sa akin. Mga hayop kayo, ang sabi pa ng lalaki. Ayaw pang ibigay ang cellphone at wallet niya. Ano, turuan na natin to ng leksyon. Mungkahin naman ni Ricky kay Jong. Samantala hindi yon pinansin ni Jong at patuloy sa pangaagaw niya ng bag ng lalaki. Nang makuha yun ay agad niyang binuksan at nakita ang isang cellphone at laptop sa loob. Nakita ko na pangiti si Jong dahil alam kong naka-jackpot sila ni Ricky. Pero Papa Dudut, nagkaroon ng pagkakataong rumesbak ang lalaki at nasuntok nito si Ricky. Agad na tumumba ang kaibigan ni Jong at nang binalingan ng lalaki si Jong ay muli itong nakipag-agawan ng bag niya. At hindi na malaya ng lalaki na naka-recover at nakatayo kaagad si Ricky at walang awang inundayan ito ng saksak ang kawawang lalaki. Ilang segundo lamang at nakita kong bumulagta ang lalaki, duguan at hindi pa nakontento si Ricky at muling sinaksak ang lalaki na parang kinakatay na hayop. Buhay pa Ricky, ang wika ni Jong. Baka balikan pa tayo niyan. Hawakan mo na itong bag. Ako nang papatay dyan sa lalaking yan. Agad namang sumunod si Ricky at kinuha ang bag mula sa boyfriend ko. Pagkatapos ay naglabas ito ng malaking panaksak at walang awang ginilitan ang lalaki. Papa Dudut, kitang-kita ko kung paano nawala ng buhay ang lalaki. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa sobrang takot.
Samantala nakagawa ako ng ingay kaya napatingin sina Jong at Ricky sa aking direksyon. Laking gulat ng dalawa nang makita nila ko. Agad silang lumapit sa akin habang ako naman ay nanatiling nakatitig lamang sa duguan nilang damit. "Ricky, Jong, bakit niyo pinatay yung lalaki?" Naiiyak kong tanong sa kanya. Ang boyfriend kong si Jong ang sumagot. "Elena, mahal ko. Nanghingi lang kami ng pang-inom sa lalaking ito kaso madamot. Ayan tuloy ang napala niya." Hindi ako kumibo at patuloy sa panginginig ng aking katawan. Inakbayan ako ni Jong kahit na punong-puno ng dugo ang kanyang mga kamay. "Huwag mo na siyang pansinin, mahal ko. Tingnan mo ito. Ang daming pera oh. Magpakasarap tayo. Huwag ka nang umiyak, Elena." "Jong, Elena, halika na at umalis na tayo. Baka may makakita pa sa atin dito," ang wika pa ni Ricky. Agad naman kaming umalis sa scene of the crime. Pero papadudot bago kami umalis ay nakita ko ang walang buhay na mga mata ng lalaki at tila ba nakatingin sa amin. Papadudot, hindi ko akalain noon nahahantong sa ganon ang lahat. First time ko kasi noon na makakita ng taong pinapatay. At ang masama pa, ang boyfriend ko pang salarin. Nanginig talaga ang bukong katawan noon at halos maihisa sa luwal matapos masaksihan ng walang awang pagpatay nina Jong at Ricky sa isang lalaki na dayo lamang sa lugar namin. Hindi ko rin makakalimutan ang paghingi ng tulong sa akin ng lalaki. Gusto ko man siyang tulungan pero wala akong magawa noon. Naunahan ako ng takot, papadudot. Ninais ko din na kalimutan ang lahat pero hindi ko naman magawa. Naging balita sa radyo at pati na rin sa TV ang nangyaring pang-hold up at pagkamatay ng lalaking dayo. Sa kabilang banda ay nahirapan naman ang pulisya na tuntunin ng mga salarin dahil wala ni isang gustong tumistigo sa krimen. Marami kasi ang natatakot sa notorious na grupo na kinabibilangan nila Jong at Ricky at isa na ako doon, papadudot. Samantala madalas na akong bangungutin matapos ang krimen na yon. Palagi kong nakikita ang lalaking biktima sa panaginip ko at laging humihingi ng tulong sa akin. Nagsimula na rin akong makaramdam ng mga kakaiba sa paligid. Naging paranoid ako, madalas na kasi akong bagabagin ang konsensya ko. Papadudot, lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang makarinig na ako ng boses mula sa aking ulo. "Tulungan mo ako. Tulungan mo ako." Umaalingaw-ngaw na boses ng lalaki sa aking isipan. "Hindi kita matutulungan. Lumayo ka sa akin." Para akong baliw na nagsisisigaw sa aking kwarto. Narinig ko ang nagmamadaling yabag mula sa labas ng kwarto, papadudot. At pagbukas ng pinto ay tumambad sa akin ang aking kapatid na si Kakay, nag-aalala sa aking kalagayan. "Ano bang nangyayari sa iyo, Ate Elena?" Nag-aalalang tanong ni Kakay sa akin. Kanina ka pang sigaw ng sigaw eh." Ngunit hindi ako kumibo noon at patuloy sa panginginig ang aking katawan. Agad naman akong pinakalma ni Kakay sa pamamagitan ng paghagod ng aking likuran. "Sobra na kami nag-aalala sa kalusugan mo, Ate Elena. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa amin. Baka matulungan ka namin," ang wika ng aking kapatid. Pagkatapos ay inaya na niya akong maghapunan sa baba. Ngunit sabi ko sa aking kapatid ay susunod na lamang ako. At yun nga, papadudot. Nauna nang buwaba si Kakay habang ako ay pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ngunit nakaramdam ako ng isang malamig na hangin na tila dumampi sa aking balikat. Kinilabutan ako kaagad, papadudot. Kasabay noon ay isang kakaibang yabag ang aking narinig. Tapos ay kalusko sa loob ng aking kwarto. At lalo pong tumindi ang pagtaas ng balahibo ko dahil alam kong hindi ako nag-iisa sa aking kwarto. Nang anyong tatayo na ako sa aking kama para buwaba ay bigla na lamang nagsara ang pinto ng aking kwarto. Sobra akong nagpanik nang may maramdaman akong parang labing dumadampi sa aking tenga at bumubulong. Ako si Red.
tulungan mo ko. Dahil sa sobrang takot ay pinilit kong buksan ang pinto. Nang magtagumpay ako ay agad akong buwaba ng hagdanan. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong nasa mesa ang mga magulang at kapatid ko habang kumakain ng hapunan. Ngunit napukaw ang aking atensyon sa screen door sa kusina kung saan ay kitang-kita ko na may nakatayong lalaki sa labas. Duguan, agad akong nagsisigaw pagkakita ko noon. Napatayo naman ang buo kong pamilya at agad na pinuntahan ang lugar ko para kausapin at alalayan ako. Pero nag-iiyak lamang ako sa sobrang takot. Anak, basta kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, nanay mo ako. Ang sabi sa akin ng mama ko. Nga pala, nabalitaan mo ba yung lalaking napatay nung isang linggo sa lugar natin? Bigla-biglang sabi ng aking ama, lalo akong kinabahan at natakot. Anak, huwag ka nang maglalabas ng bahay lalo na kapag gabi. Maraming masasamang loob ngayon at sa kakababae mong tao. Baka makursunodahan ka at ma-rape ka. Elena, nabalitaan mo ba yung napatay na lalaki sa lugar natin? Balita ko dayo lang yun dito. At ang nakakaawa pa, nabalitaan ko na breadwinner daw ang lalaking yun. Siya lang ang bubuhay sa pamilya niya. Hay nako, sayang naman ang batang yun. Sana makonsensya na yung pumatay sa kanya at sumuko na sa mga pulis. Kwento pa ng aking ina. Samantala, nakapikit lamang ako noon at hindi ko magawang tumingin dahil ramdam na ramdam ko noon ang presensya ng lalaking pinatay ni na Jong at Ricky. Papadudot, hindi na ako kumain ng gabing yon at dumiretso na lamang ako sa banyo para ayusin ang aking sarili. Humarap ako ng salamin at doon ay nakita ko ang laki ng pinagbago ko simula ng gabing nasaksihan ko ang isang malagim na krimen. Namumugto ang aking mga mata, namamayat ang buo kong katawan at unti-unting tumulo ang dugo sa aking ilong. Agad ko yung hinugasan kaya naman nawala ang atensyon ko sa salamin. Ngunit nang matapos ako sa paghihilamos ay nanlaki ang mga mata ko nang muling ma-focus ang aking atensyon sa harap kong salamin. Naroon sa likuran ko ang multo ng lalaking pinatay ni na Jong at Ricky. Elena, tulungan mo ko. Tulungan mo ko, ang sabi ng multo sa akin. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako na siyang narinig ng pamilya ko na nasa labas. Kaya pinilit nilang buksan ang pinto ng banyo. Nang magtagumpay sila ay nakita nila akong nakahandusay sa sahig at wala ng malay. Papadudot naging madalas ang pagpaparamdam sa akin ng multong binansagang kong Red. Araw-araw siyang pumapasok sa isipan ko. Araw-araw siyang nagpapakita sa akin at dahil doon ay naging matatakotin ako. Madalas akong umiiyak at parang baliw na sumisigaw sa tuwing nagpapakita o nagpaparamdam sa akin si Red. Maski ako ay hindi ko alam kung ano ba itong nangyayari sa akin. Mabuti na lamang sa bawat hirap na pinagdaraanan ko sa kamay ng konsensya ko. Palaging nasa tabi ko ang pamilya ko at ang best friend kong pulis na si Chris. Samantala isang araw habang nasa kwarto ako ay narinig kong dumating si Chris at pinatuloy siya ng aking ina. Doon ay narinig kong nagkwento sila tungkol sa aking kalagayan. Chris, nag-aalala na ako sa anak ko. Kakaiba na kasi ang kinikilos niya nitong mga nagdaang araw. Palagi siyang natatakot. Sumisigaw pagkatapos ay madalas siyang umiiyak. Para ba siyang may kinakatakutan na kung sino? Chris, hindi ko na alam ang gagawin ko kay Elena. Narinig kong sabi ni mama sa kaibigan kong pulis. Ganun po ba? Nasaan po ba si Elena? Kakausapin ko siya. Ang sabi naman ni Chris. At yun nga papadudot ng araw na yon ay hinatid siya ni mama sa aking kwarto at kinausap. Elena, sabihin mo sa akin. Ano ba ang problema mo? Ano ba ang bumabagabag sa'yo? Handa kitang tulungan at mag-best friend tayo, hindi ba? Ang sabi ni Chris sa akin. Chris, may multong nagpapakita sa akin. Pinatay siya. Hindi niya ako tinitigilan.
pagtatapat ko habang nanginginig sa sobrang takot. Elena, ano yun? Curious niyang wika. Yung pinatay na lalaki sa lugar natin. Nasaksihan ko kasi ang pagpatay sa kanya. Walang awa siyang pinagsasaksak para siyang hayop na pinatay. Ang kwento ko. Kilala mo ang pumatay kay Red? Sa puntong yon ay nag-hysterical na ako sa tanong na yun ni Chris. Oo, kilala ko, ang sabi ko. Hinold up siya ni Jong at Ricky. Nang manlaman siya, walang awa siyang pinagsasaksak hanggang sa mapatay na siya. Natatakot na ako, Chris. Hindi ako patatahimikin ng multo. Kapag sinumbong ko naman sina Jong at Ricky, tiyak na babalikan nila ako at ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala, Elena. Walang multo. At saka sisiguraduhin ko sa'yo na ligtas ka. Titiyakin ko sa'yo na hanggat narito ako, hindi ka magagalaw ni Jong at Ricky. Hindi kita pababayaan, Elena. Paniniguro sa akin ng aking kaibigan. Nung una ay nagdadalawang isip akong tumistigo laban kina Jong at Ricky dahil sobra akong natatakot noon. Bukod sa hindi ko kayang ilaglag ang boyfriend ko dahil mahal ko pa siya noon, pero dahil sa patuloy akong inuusig ng aking konsensya ay nagdesisyon na akong i-give up ang pagmamahal ko kay Jong. Kailangang magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Red at ako lamang ang susi para makamit niya yon, Papa Dudut. Inamin ko na kinakabahan talaga akong tumistigo laban sa aking boyfriend na si Jong at sa kasama nitong si Ricky. Kilala ko kasi ang ugali ng boyfriend ko, mapaghiganti siya. Kaya alam ko na hindi niya ako titigilan pati na ang pamilya ko hanggat hindi nakagaganti. Pero wala akong choice. Kailangan kong gawin ang nararapat, Papa Dudut. Sa kabilang banda sa bawat takot na nararamdaman ko, sa tuwing maiisip ko na magiging witness ako sa isang krimen ay kasama ko ang best friend kong si Chris. Palagi niyang pinapalakas ang loob ko at madalas niyang ipangako sa akin na kailanman ay hindi niya ako pababayaan. Naniniwala naman ako sa kanya dahil nakita ko kay Chris ang dedikasyon na protektahan ako laban sa mga taong naghahangad ng masama laban sa akin. Naramdaman ko na ligtas ako sa tuwing kasama ko ang magiting kong best friend. Samantala isang araw ay narinig ko muling dumalaw si Chris sa bahay at dinig na dinig ko ang usapan nila ng kapatid kong si Kakay habang ako ay nasa kwarto. Siya nga pala, Kuya Chris, ano na ang update sa kaso ni Red? Tanong ni Kakay sa aking kaibigan. Kasalukuyang iniimbestigahan pa rin ang kaso. Kailangan mahinga ng statement ng pulisya si Elena para maiahin na ang warrant of arrest sa mga akusado. Bali ang ate mo magiging pangunahing witness sa kaso. Narinig kong sagot naman ni Chris. Kung magiging witness si ate, paano na kami? Tanong pa ng aking kapatid. Huwag ka mag-alala. Kaya ako nandito ay para palipatin muna kayo pansamantala sa bahay ng tiyahin ko sa probinsya. Doon muna kayo titira habang gumugulong ang kaso. Alam ko ang reputasyon ni Jong at Ricky sa lugar natin kaya alam kong re-respect sila sa inyo kapag nagsuplong sa pulisya si Elena. Kung maaari Kakay ay magsimula na kayong mag-impake at ihahatid ko kayo ngayon sa bus terminal. Tungkol naman kay Elena, nihanda ko na rin ang pagtataguan niya. Mas ligtas siya doon, sagot ulit ni Chris. Maya-maya ay narinig kong dumating si Mama at kinausap na rin si Chris. Doon nga ay narinig kong pinag-iimpake na niya ang buong pamilya namin para pansamantalang lumipat sa safe house na sinasabi ni Chris. Pagkatapos noon ay narinig kong may umakyat sa hagdanan patungo sa aking kwarto. Pagtingin ko ay si Chris yun at lumapit siya sa akin at kinukumusta niya ako. Elena, mag-impake ka na ng mga dadalhin mong gamit. Magiging mapanganib sa iyong manatili pa rito. Ang inay mo at si Kakay nag-impake na. Nakumbinsi ko na silang pansamantalang tumira sa bahay namin sa tiyahin ko sa Quezon. Habang ikaw naman ay pansamantalang lalagi ka muna sa safe house. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ka matutunto ni Jong at Ricky. Ang sabi pa ni Chris at inulit lamang ang kanyang sinabi sa aking ina't kapatid. Napabuntong hininga ko. Nakipagkita ako kay Jong nung isang gabi. Nakipag-break na ako sa kanya, ang kwento ko kay Chris.
Nakita ko naman sa kanyang mga mata ang labis na pag-aalala. Nakipagkita ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahit na boyfriend mo pa yung si Jong, alam ko na kaya kanyang ipahamak lalo na't may alam kang baho tungkol sa kanya, ang sabi pa ni Chris. Kaya gusto ko na rin umalis, Chris eh. Hindi matanggap ni Jong na break na kami. Nagbanta siya na babalikan niya ako. Hindi raw niya ako titigilan hanggat hindi ako napapasa kanya. Dagdag ko pa. Ganun ba? O sige, tutulungan na kita mag-impake. Ngunit bago pa siya makalayo ay niyakap ko siya ng mahigpit. Natatakot ako, Chris. Ang sabi ko. Elena, wala kang dapat na ikatakot. Naririto lamang ako sa tabi mo. Pangako Elena, hindi kita pababayaan. Paniniguro niya sa akin. Pagkatapos noon ay kinuhanan na ako ng statement ng pulisya. Naging maingat kami ni Chris sa bawat binibitawan naming impormasyon dahil alam namin na maraming hudas sa paligid. Kahit na nasa loob ng pulisya ay sinisigurado rin ni Chris na hindi matutunton ang nilalagyan kong safe house ni na Jong at ni Ricky. Sa kabilang banda ay nararamdaman ko noon na may pagtingin sa akin si Chris. Kaya niya ginagawa ang lahat upang maprotektahan ako. Alam ko na mahal niya ako pero dahil sa may pagkatorpe noon si Chris ay inilihim niya yon sa akin. Ako naman ay hindi ko na lang siya ibinuking bagkus kunwari ay nagpaka-inosente ako. Pero papadudot na inaamin ko sa iyo na nagkagusto na rin po ako kay Chris noon. Yun nga lang, hindi pa ako handa dahil marami pa akong bagay na dapat kong tapusin. Isa na roon ang pagtulong kay Red na makamit niya ang kanyang hustisya. Pero isang gabi hindi na rin nakayanan ni Chris ang pagkatago sa totoo niyang nararamdaman sa akin. Kaya naman nag-decide siyang ipagtapat sa akin ang lahat, Papa Dudut. Chris, buti at dinalaw mo ulit ako dito. Masaya kong sabi nang dumating ang aking kaibigan sa safe house. Elena, naiahin na ang warrant of arrest kina Jong at Ricky. Nasa bilangguan si Ricky pero si Jong ay nakatakas. Ang kwento sa akin ni Chris. Muli ay nakaramdam muli ako ng takot sa dibdib ko, Papa Dudut. Kaya Elena, doblehin natin ang pag-iingat. Huwag ka nang masyadong maglalabas ng bahay. Alam kong gagawa ng paraan si Jong para makapaghiganti sa atin. Dagdag pa niya. Pagkatapos noon ay pinagluto ako ni Chris ng pagkain. Habang naghihintay sa sala ay muli na naman akong nakaramdam ng malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Kinilabutan ako at paglingon ko sa aking tabi ay nagimbal ako nang muli kong makita ang multo ni Red. Nakaupo sa tabi ko at nakalingon sa akin. Gusto kong sumigaw noon, Papa Dudut. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata para hindi makita ang nakakarimarim niyang itsura. Para ba siyang nabubulok na zombie? Red, ano pa bang gusto mo sa akin? Nahuli na ang isa sa mga pumatay sa iyo. Baka naman pwedeng tigilan mo na ako, ang sabi ko sa multo. Nanginginig pa noon ang boses ko. Maya-maya ay bumulong sa akin ang multo. Elena, magbabalik si Jong at paghihigantihan ka niya. Mag-ingat ka. Ang sabi niya pagkatapos ay bigla na lamang siyang naglaho nang dumilat ako. Pagkatapos noon ay narinig ko ang yabag na papalapit sa akin. Yun pala ay si Chris at inaaya na niya akong kumain. Nagkukwentuhan kami ni Chris habang kumakain ng niluto niyang chicken mommy with egg. Kaunting tawanan at throwback memories. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang may ipagtapat siya sa akin. Matagal na akong may gusto sa iyo, Elena. Kaso alam mo naman ako may pagkatorpe ako. Kaya hindi ko magawang sabihin sa iyo. At saka baka sabihin mo nag-take advantage ako kasi best friend kita. Pero alam mo Elena, hindi ko na kayang itago pa. Kahit na magmukha akong tanga sa harapan mo ngayon ay ayos lang sa akin. Basta ang mahalaga ay malaman mo kung ano ang nararamdaman ko sa iyo. Papadudot aaminin ko na nang mga panahon na yon ay may nararamdaman akong espesyal para kay Chris. Pero hindi pa yon gaanong kasulido.
Kaya sagot ko na lamang sa kanya ay kailangan ko ng panahon para makapag-isip-isip. Huwag mo sabihin sa akin na mahal mo pa rin si Jong. Tanong niya sa akin. Hindi ko na mahal si Jong at kailanman ay wala akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Naging boyfriend ko siya dahil lang sa experience at para masabi kong may boyfriend ako. Yun nga lang nagkamali ako dahil naging boyfriend ko ay isang kriminal. Sagot ko naman kay Chris. Pagpasensya mo na mga sinasabi ko sa iyo basta bibigyan kita ng sapat na panahon para makapag-isip-isip. Maghihintay ako sa iyo, Elena. Ang sabi na lang niya sa akin. Papadudot dumating na ang gabi at nagpasya si Chris na doon na lamang matulog sa safe house. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay binangungot ako. Nagpakita si Red sa aking bangungot at meron siyang sinasabi sa akin na siyang nagpatayo ng aking balahibo. Umalis na kayo dito kung ayaw ninyong mapahamak, ang sabi pa niya. Papadudot agad akong nagising sa bangungot na yon at tiyempong tinawag ako ng kalikasan kaya agad akong bumangon at tumungo sa banyo. Doon ay natanaw ko si Chris na nakahiga sa may sofa at himbing na himbing sa pagkakatulog. Habang nasa banyo at umiihi ay narinig kong unti-unting nagsara ang pinto ng banyo. Patay sindi na rin ang mga ilaw at doon agad akong nagpanik at habang sumisigaw ay nakita ko naman ang multo ni Red sa shower area. Umalis na kayo dito kung ayaw ninyong mapahamak, ang sabi niya ulit sa akin. Agad namang rumesponde si Chris at binuksan niya ang pinto ng banyo. Kasabay ng paglaho ng multo ni Red. Doon ay nataranta akong ikinuwento kay Chris ang aking nasaksihan. Chris, may multo si Red. Natataranta kong sabi. Ano ka ba, Elena? Walang multo. Patay na si Red at hindi na siya babalik. Ano bang nangyayari sa iyo? Paniniguro sa akin ni Chris. Pero hindi ako tumigil. Maniwala ka sa akin. Sabi ni Red, umalis na raw tayo dito sa bahay bago pa tayo mapahamak. Ano? Sinasabi niya yon? Hindi makapaniwala niyang sabi sa akin. Oo Chris, maniwala ka sa akin. Diin ko sa kanya. Agad naman akong niyakap ni Chris para pakalmahin ako at binulong niya sa akin na naniniwala siya sa mga sinasabi ko. Kahit na nireject ko siya noong una ay ipinagpatuloy pa rin ni Chris ang pagtulong sa akin. Lalo na sa tuwing pumapasok sa isipan ko si Red. Kung dati ay konsensya ko lamang ang madalas na bumabagabag sa akin pero this time mukhang si Red na nga. Nang mga panahong yon ay gulong-gulo ako sa mga nakikita at naririnig ko. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako o hindi. Nagpatuloy ang kaguluhan sa isipan ko hanggang sa isang araw ay na-realize ko na totoo pala ang multo. Isang gabi nasa duty noon si Chris kaya mag-isa lamang ako noon sa bahay. Pagkatapos kong kausapin ang kaibigan ko sa cellphone ay nakarinig ako ng kaluskos mula sa labas ng aking kwarto. Kinabahan ako at kinilabutan. Baka kasi si Red na naman yon at nagpaparamdam sa akin. Pero sinubukan ko pa rin lumabas ng kwarto para alamin kung saan nagmumula ang mga kaluskos. Ngunit laking gulat ko nang makita si Jong sa loob ng safe house. Nakapasok pala siya sa pamamagitan ng pagtanggal ng exhaust fan na nasa banyo. Siyempre papadudot nagtitili ako at sinubukan kong tumakas palayo. Hinabol ako ni Jong habang may hawak na panaksak. Nagkahabulan at bahagyang nahuli niya ako ngunit agad rin akong nakatakas at dumiretso sa kwarto ko at doon ay naglock ng pinto. Huwag ka na magtago pa Elena. Wala ka nang pagtataguan pa. Narinig kong sabi ni Jong sa labas. Pagkatapos ay sinimulan na niyang sipain ang pinto para masira at mabuksan. Hindi naman ako makalabas sa bintana dahil may metal grill bars. Sobra akong nataranta. Lalo na nang tuluyang masira ni Jong ang pinto at nakapasok siya sa loob. Elena, nandito na ako. Kahit na anong gawin mo, hindi ka na makakapagtago pa sa akin, ang wika ni Jong. Please Jong, maawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin, naiiyak kong sabi sa kanya. Ngunit hindi siya nakuha ng aking pagmamakaawa. Hayop ka Elena, matapos kitang mahalin. Matapos kong ibigay sa iyo ang lahat tapos tatraydorin mo lang ako? At nakuha mo pang ipagpalit ako sa lampang pulis na yon?
Elena, pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Akin ka lang. Aniya na natatawa na parang demonyo. Nagawa niyang mabuksan ang pinto, Papa Dudut. At pagkatapos noon ay persahan niya akong pinaghahalikan at pinaghahawakan sa aking masiselang parte ng katawan. Sinubukan kong pumalag ngunit sadyang malakas si Jong kaya nawalan na ako ng lakas at naiyak na lamang habang pinagsasamantalahan ng aking katawan. Ngunit laking gulat ko nang biglang dumating si Chris sa safe house para iligtas ako. Doon ay nagbuno sila ni Jong. Nung una ay natatalo si Chris sa sunod-sunod na suntok na ibinigay sa kanya ng ex-boyfriend ko. Pero dahil sa pulis si Chris at mas maalam ito sa self-defense kaya agad din itong nakabawi. Habang nag-aaway naman sila ay nag-iisip ako ng paraan para makatulong kay Chris para matalo si Jong. Maya-maya ay nakita ko naman ang multo ni Red at tila tinuturo ang isang drawer malapit sa sala. Patakbo ko yung tinungo at binuksan. Tumambad sa akin ang isang fully loaded na kalibre 45. Wala akong inaksayahang panahon, Papa Dudut, at tinutok ko kay Jong ang hawak kong baril. Kasunod noon ay umalingaw-ngaw ang isang putok na siyang ikinabulagta ng aking kriminal na ex. Hindi ko makakalimutan ang eksenang yon, Papa Dudut. Halos maihi ako sa sobrang takot nang balikan ako ni Jong, pero buti na lamang at nailigtas ako ni Chris. Pero labis akong nag-alala noon nang nag-agaw buhay si Chris. Pero sa tulong na rin ng Diyos at ni Red ay nailigtas sa bingit ng kamatayan ang best friend ko. Sa kabilang banda ay nakaligtas din si Jong at nabilanggo kasama ni Ricky. Kasalukuyan na nilang pinagbabayaran ang kanilang pagkakasala sa bilibid. Nakamit na rin ni Red sa wakas ang minimithing hustisya. At kailanman ay hindi niya ako ginambala pa. Matapos ang lahat ng masasamang alaala ay napalitan naman ito ng kasiyahan nang sagutin ko ang panliligaw ni Chris sa akin. Hindi naglaon ay nagpakasal kami at sa ngayon ay 4 na ang anak namin. Si Chris ay mataas na rin po ang ranggo niya sa pulisya at ako naman ay isa na akong tindera ng karne sa palengke. Masaya na rin ako sa buhay ko ngayon at masasabi kong kontento na ako. Ito lamang ang may babahagi kong kwento sa inyo. Alam ko nakakaiba ito pero umaasa pa rin po ako na mapipili po ninyong mabasa ang istorya ko. Tandaan na ang hustisya ay dumarating sa tamang panahon. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut. God bless sa iyo. Lubos na nagpapasalamat, Elena. Maraming salamat, Elena, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Masaya kami dahil nakamit din ni Red ang hustisyang kanyang inaasam. Masasabi talaga nating walang kasalanan ang hindi na pagbabayaran. Sabi pa nga sa isang kasabihan, karma has no menu but you get served for what you deserve. Karma ang dumating kay Jong at si Red mismo ang nagdala noon sa kanya sa pamamagitan ni Elena. At yun nga, pinagbabayaran na niya ang kasalanang nagawa niya sa pagpatay sa isang inosenteng tao. Tunay na misteryoso ang buhay. Mga kaibigan, maraming nagaganap sa ating paligid na hindi kayang arukin ng siyensya. At sa buhay natin ay meron at meron tayong nararanasan na isang misteryosong kaganapan at kababalaghan na mahirap ipaliwanag at hindi mo akalain na nangyayari pala sa totoong buhay. Para kay Elena, isang malaking kababalaghan ang nangyari sa kanyang buhay at nagbigay yon ng hustisya hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Red. Basta palagi nating tatandaan na sa oras ng kababalaghan, pananampalataya sa Panginoon ang ating sandata. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Isang nakakatakot na gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut
Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.